Umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Huwebes na tayo ngayon na 21 ng Nobyembre 2024. Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ulo ng ating mga balita, Pilipinas na mananatiling typhoon free hanggang sa weekend. Kaya dalawa pang bagyo inaasahan papasok naman sa PAR ngayong Disyembre. Pangulong BBM umaasa na matatapos ng gera sa Ukraine. Opisyal ng Office of the Vice President muling pinatawa ng contempt dahil sa hindi pagdalo sa budget probe. Bangsamoro Governor suportando ang pagpapaliban sa 2025 BARM elections. DILG Secretary Jun B. Cremulya at ang bagong chair ng Civil Service Commission lusot na sa CA. Pinay galing sa Thailand, inaresto sa NAIA matapos mahulihan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Karitali ng mga balita, mananatiling sa typhoon free ang bansa hanggang sa araw ng Linggo dahil sa walang anumang weather system na namomonitor ang pag-asa na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw sa loob man o labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan man sinabi ni Veronica Torres ng Pag-asa, ang Northeast Monsoon o amihan ang magdadala ng maulap na papawiri na may katamtamang pagulan sa Batanes ngayong araw. Sinabi ni Torres na asahan din ang katulad na panahon sa Babuyan Island. Epekto naman ng shear line, ang boundary sa pagitan ng warm easterly winds at cold northeasterly winds. Apektado naman ang surge ng amihan ang mainland Cagayan at mga kalapit na labigan habang ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang makakaapekto ngayon sa Southern Mindanao. Samantala, 1 hanggang 2 bagyo pa ang maaaring pumasok din sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na buwan. Tatawagin ito sa mga pangalang Kirubin at Romina. Ang mga bagyo sa huling kwarto ng taon ay kadalasang naglalandfall at nananalasa sa ilang lugar ng bansa. Ramdam ng epekto ng 6 na magkakasunod na bagyong humagupit sa bansa sa nakalipas na buwan para po sa presyo ng gulay sa mga pamilihan sa Metro Manila. Partikular dito ang presyo ng bell pepper sa NEPA Q-Mart na sumipa sa dating 300 pesos per kilo lamang noong isang linggo, umabot na ito ng 450 pesos per kilo. Tumaas din ng halos 50 pesos ang kada kilo ng kamatis, talong, pepino, sayote, repolyo, carrots, kalamansi at iba pang uri ng gulay. Nananatili namang matatag at halos walang ipinagbago ang presyo ng manok at baboy kahit malaki ang pinsalang iniwan ng sunod-sunod na bagyo sa sektor ng agrikultura. Samantala, binatikos naman ng grupong Sinag ang hindi pagkonsulta ng gobyerno sa mga agriculture stakeholders bago nagdesisyon kaugnay ng pag-angkat ng gulay at ng isda. Umaasa ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magwawakas ng kaguluhan at karahasan sa Ukraine, mananaig ang pangmatagalang kapayapaan. Ito'y matapos ang 1,000 araw na sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa mensahe ng Pangulo sa kanyang social media account, kinilala rin ito ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Ukraine. Tulad na lamang ng kanilang mabungang pag-uusap ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky noong Hunyo kung saan tiniyak nito ang suporta sa soberenya ng Ukraine. Aprobado na ng Commission on Appointments ang ad interim appointment ni Interior and Local Government Secretary Jun B. Cremulya. Walang naghain ng oposisyon sa kumpirmasyon ni Remulla na inisponsor naman ni Senator Loren Legarda. Samantala, kinumpirma rin ng CA ang appointment ni Marilyn Barua Yappa bilang chairperson ng Civil Service Commission. Tulad ni Remulla, walang miyembro na tumutol sa pagkumpirma ng CA kay Barua Yappa na inilagay sa pwesto ng Pangulong Bongbong Marcos noong October 17 bilang kapalit ni Carlo Nograles na tatakbo naman sa pagkaalkalde sa Davao City.
Si Attorney Barua Yakpa ay isang lecturer ng University of the Philippines Diliman at Undersecretary ng Special Concerns sa Office of External Affairs and Communication Operations ng Department of Agrarian Reform. Si Mamalin, aming tawagin, ay dating Secretary General ng mababang kapulungan ng Kongreso. Congratulations, ma'am! Nilinaw naman ni Interior and Local Government Secretary Jun Becrimulya walang matatanggal sa mga kasalukuyang general ng PNP. Ang kay Remulla, hihintayin muna nila ang pagreretiro ng mga general bago pag-usapan kung kinakailangan ba silang palitan. Matatanda ang sinabi ni Remulla na nais nitong bawasan ang bilang at gawing 25 na lamang ang kasalukuyang 153 generals. Sa kanyang tingin, redundant na kasi ang ilang posisyon at walang malinaw na trabaho sa hierarchy ng PNP. Ayon pa sa kalihim, hindi karapatan ang pagiging general kundi isang pribilehyo na dapat ibinibigay lamang batay sa performance at merit. We are not firing anyone. We are not removing anyone. We are waiting for their retirement, and we will formulate a policy whether or not we will replace the generals that are retiring. Foremost, what ang kailangan gawin ay pag-aralan kung deserving pa talaga o kailangan ba talaga ng star rank ng position na yon or pwede lang colonel or other positions. It is an ongoing process, so it's not immediate, but we are waiting for their retirement. Samantala, sinabi naman ni Remulla na tuloy pa rin ang pagbabawas pero gagawin na lamang itong mas mababa sa 100 dahil aminado rin siyang mahirap gawin itong o yung una niyang suwestyon na gawing 25 lamang ang hanay ng mga general sa PNP. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Masayang ibinalita naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Lumago ang gross gaming revenue o GGR ng local gaming industry ng 37.52% sa third quarter ng taon. Umabot ito ng 94.61 billion pesos. Malayo sa dating 68.79 billion pesos na kinikita taon-taon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, paunahing nagdala sa pagtaas ng GGR sa sektor ng gaming ay ang e-games o electronic gaming na nagdala ng kahangahangang pagtaas na umabot ng 464.38% noong nakarang taon. Sinabi ni Tenco na ang impressive performance ay isang malakas na indikasyon na ang paggamit ng modernong teknolohiya at mobile gadget sa paglalaro at paglilibang ay patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa paghubog ng kinabukasan ng gaming industry sa buong mundo. Nagpahayag din ng kumpiyansa si Tenco na ang e-game sector ay patuloy na uunlad habang ang teknolohiya ay magiging mahalagang bahagi sa pamumuhay ng tao, hindi lamang sa gaming kundi maging sa shopping at iba pang form of entertainment. Samantala, ang mga lisensyadong kasino naman ay nananatiling pinakamalaking contributor sa ikatlong quarter ng GGR. Nagdala ito ng 52.72 billion pesos. Iniulan din ni Tenco na ang bingo operations naman ay nagambag ng 4.52 billion pesos sa GGR para sa third quarter ng 2024. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Labindalawang minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Suportado ng mga gobernador ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang pagpapaliban sa unang regular parliamentary election sa rehiyon. Ito upang magkaroon ng sapat na panahon para resolbahin ang issue bago maghanal ng mga bagong mamumuno sa BARM. Sa isang pahayag na kanilang nilagdaan, ililatag dinabasinan Governor Jim Hataman sa Liman, Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adjong Jr., Maguindanao del Norte Governor Abdurrauf Makakwa at Tawi-Tawi Governor Ismael Sali ang dahilan kung bakit pabor silang mapagpaliban ng halalan sa rehiyon. Kabilang dito ang hindi pagsama sa sulo na dapat na maging bahagi ng BARM. Iginit ng apat opisyal na ang desisyon ay kinakailangan pang magkaroon ng panahon para sa reconfiguration ng electoral districts at pagrebisa din sa Bangsamoro Organic Law.
Binigyan din ng mga ito na ang pagpapatuloy sa eleksyon sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari ay magkukompromiso sa integridad ng electoral process at mga tuntunin na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. Arestado naman ang isang Pinay sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 matapos mahulihan ng mahigit 1 kilo ng high-grade marijuana sa kanyang bagahe. Kinilala ang suspect na si Magnolia Paanyo Bueno. 34 years old, dinampot ang mga tauhan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa arrival area. Ayon kay Mark Almase ng Bureau of Customs, Assistant Deputy Collector ito for Passenger Service, nakita ang kontrabando na nagkakahalaga ng 1.54 million pesos sa maleta ng pasahero nang dumaan ito sa X-ray scanning. Nabatid na galing Bangkok, Thailand ang suspect at dumating sa Pilipinas bit-bit ang isang marble pot na naglalaman ng marijuana. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, teka muna. May press conference ang pelikulang Uninvited Bongga. Ano naman kaya ang nangyari dyan sa press conference na yun? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Morley. Gising ng showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel. Bongga ang press con party na ginawa ng pelikulang Uninvited sa Soler North EDSA kagabi, November 20, 2024. Ang buong cast ng Uninvited ay naroon sa pangunguna na nag-iisang star for all seasons na si Miss Vilma Santos, Aga Mulak, Nadine Lustre, Tirso Cruz III at marami pang iba. Gatsby ang team ng nasabing pagtitipon, kaya mula sa waiter, crew, staff, media, vloggers at maging ang mga artista ay naka-black formal dress. Lubhang magarbo ang presko ng Uninvited dahil bukod sa question and answer ay nagkaroon din ng poster reveal. At syempre, ipinakita ang trailer ng nasabing pelikula. Isa sa mga sinabi ng Star for All Season nang tanungin siya sa question and answer ay hindi daw niya inaasahan na mapapasama sa Metro Manila Film Festival ang kanilang pelikula. Pero nagpapasalamat siya dahil isa ito sa 10 entry ng Metro Manila Film Festival na mapapanood sa araw ng Kapaskuhan. Dumating din sa nasabing pagtitipon sina Secretary Ralph Recto at ang anak na si Ryan Christian. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Marley. 4:16 oy mga misis. Amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho may dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge nyo subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Muling pinatawa naman ang contempt ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio dahil sa hindi na naman pagdaro sa pagdinig. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon, hindi na ginalang ni Ortonio ang hearing ng komite kaya dapat na lamang na i-cite ito ay contempt pa. Ginawa ni Bungalon ang mosyon matapos itong basahin ang liham na ipinadala ng OBP official na humihiling sa komite na ipawalang bisa ang naunang contempt order laban sa kanya. Iginit ni Bungalon, may tuturing na pambabasto sa komite ang patuloy na hindi pagsipot ni Ortonio kahit alam naman niyang ipinapatawag siya. Agad namang sinaguntahan ng chair ng komite na si Manila Representative Joel Chua ang mosyon ni Bungalon. Ipinapakulong si Ortonio sa Bicutan City Jail ng 10 araw. Ikinulong naman sa Kamara de Representantes si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito ay matapos batawan ng contempt si Lopez sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Naghain kasi ng mosyon ang ACT Teachers Party List Representative na si Franz Castro matapos magtanong kaugnay ng sulat ni Lopez sa Commission on Audit,
kung saan hiniling nito na huwag bigyan ng dokumento ang Kamara kaugnay ng iniimbestigahang confidential fund. Inaprobahan ng chairperson ng komite na si Manila Representative Joel Chu ang motion matapos na walang tumutol dito. Magtatagal naman si Lopez sa pasilidad ng Kamara hanggang sa Lunes, November 25. 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Cash na winidraw ang 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023. Ito naman ang kinumpirma sa pagdinig ng Kamara ng dalawang representante ng Land Bank na sina Gina Abaya at Nanita Campuzano. Pagbubunyag ni Abaya mismo ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta ang nag-withdraw ng kabuang 500 million pesos na confidential fund ng OVP na isiniksik lamang sa gym bag o duffel bag. 4 na beses naman itong winidraw kung saan 125 billion pesos ang kinuha sa bawat pagkakataon mula December 2022 hanggang sa unang tatlong quarter ng 2023. Samantala, pagsisiwalat naman ni Nanita Campuzano ng Land Bank, halos ganito din ang naging sistema para naman sa 112.5 billion pesos na confidential fund ng DepEd. 3 beses din daw na nag-withdraw ang DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Pajarda ng 37.5 billion pesos na inilagay din sa double bags. Walang makapagsabi sa mga kinatawan ng OVP kung saan dinala ang mga winidraw na milyones na pera. Inalagay po ni client dun sa kanyang sariling bag. May dala po silang bag. Sorry, may I just interject? Anong bag po ito? Duffel bag? Eco bag? Ano pong bag? Very curious lang ako. Kasi ang laki nung amount na pinag-uusapan. So anong, maleta po ba? As I remember po, malalaki siyang parang gym bag. Duffel bag. Ma'am, the transaction happens when? Yung isa po, first check 2022 and the rest na 3 checks 2023. Ito po, 2022? Yes, Mr. How Chair. much is the 2022 transaction? 125 million. Then, yung 2023? 3 checks po, 125 each transaction. 125 each transaction. Samantala, muli namang inisnab ni Vice President Sara Duterte ang imbitasyon ng Kamara sa pagdinig kung paano ginastos ng Office of the Vice President ang kanilang pondo sa ilalim ng kanyang liderato. Sa liham na ipinadala ng Vice Presidente sa House Committee on Good Government and Public Accountability, ipinaliwanag ito ang dahilan ng kanyang hindi pagdalo. Iginit ni VP Inday, hindi naman siya tinanong ng komite nang dumalo siya sa pagdinig noong September 18 kung saan tumanggi siyang mga kung magsabi ng totoo. Samantala, no comment naman ang Pangulo hinggil sa Mary Grace Piatos na nakapirma sa ilang acknowledgement receipt ng OVP. Because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. Posible namang maharap sa kasong kriminal at administratibo ang mga opisyal ng Office of the Vice President na patuloy na umiisnab sa pagdinig ng Kamara. Ayon sa Chair ng House Committee on Good Government and Public Accountability, mandatory ang pagdalo ng mga public officials kapag inimbitahan sa pagdinig ng Kongreso o ng Senado. Magbibigay din pa ni Congressman Joel Chua kung nakadalo si Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni VP Inday. Gayong nagmula pa ito sa Amerika, bakit naman hindi makakadalo ang iba? Hindihan niya sila magdadalawang isip na kasuhan sina Lemuel Ortonio, Gina Acosta, Sunshine Pajarda at Eduarda Pajarda o magpapatuloy pa rin sa pagmamatigas ang mga ito. Regardless of their excuse, this is already the, I think, 6th hearing. Yung pong galing Amerika, nakarating nga dito eh. I don't think may enough reason pa sila. And besides, under our rules, 2 beses ka lang po pwedeng
magpa-excuse or postponement provided may justifiable cause. Ito po, 6 na beses na po sila, they were given 6 times, 6 opportunities to attend. So, ni isang hearing po dyan, wala po silang inattenand. Pinaimbestigahan na ng Kamara sa National Bureau of Investigation ang acknowledgement receipt ng liquidation report ng Office of the Vice President kaugnay ng paggasto sa kanilang confidential fund. Sa programang Damdamin Bayan, sinabi ni Congressman Jay Kong Hoon na hinihinala nilang bogus ang naturang mga resibo. May mga nakita daw kasi silang typo error, magkakaparehas na sulat kamay at pati na ang tinta ng ballpen na ginamit. Bukod dito, kinukwestiyon din ng Kamara isa sa mga pumirma sa resibo na si Mary Grace Piatos na mistulang pinagsamang pangalan lamang ng isang kilalang coffee shop at ng brand ng isang chichirya sa Pilipinas. Sinasabi ng Office of the Vice President, totoo daw yung mga isinadmit nilang acknowledgement receipt. Sa amin naman, ang tingin naman namin, fictitious ang mga ito. Correct. So para hindi na magtalo, total, hindi namin makita si Mary Grace Piatos, so nag-come up kami ng reward kung sino ang pagsabi o makakatunton o makakapagbigay impormasyon sa kanyang pagkatao. Ngayon, pinapaimbestigahan na rin natin pati yung penmanship, iniimbitahan na rin natin iniimbitahan na rin ng komite yung NBI para at least magkaroon ng pagsusuri sa penmanship dahil ang hula ng komite iisa lang ang penmanship ng mga acknowledgement receipt, 25 na makalipas ang alas 4, minungkahi naman ni Makati Mayor at Senatorial Aspirant Davy Binay ang pagpapatupad ng automatic loan moratorium sa mga lugar na sinalanta ng bagyo at iba pang uri ng kalamidad. Tinukoy ni Binay ang malawakang pinsalang iniwan ng 6 na magkakasunod na tropical cyclone na pumasok sa bansa mula noong Oktubre na sumira sa libu-libong kabahayan at na mga kabuhayan ng mga magsasaka at mga maliliit na negosyo. Anya malaking ginhawa ang maibibigay ng automatic moratorium sa pagbabayad ng utang ng gobyerno sa mga naapektuhan ng mga residente, lalo na yung mga magsasaka at mga mangingisda na nalimas ang pinagkukunan ng kabuhayan. Hinimok din ni Mayor Abby Binay ang mga ahensya ng gobyerno at mga bangko, yan din ang mga financial institution na gawing polisiya ang otomatikong pagsuspinde sa mga loan repayments mula sa mga borrowers na nasa lugar na opisyal na idineklarang nasa state of calamity. Anya ito ang makatuwiran at pagkakataong tugon o makataong tugon sa hirap ng kalagayan ng marami sa ating mga kababayan ngayon. Binigyan din pa niya na dapat magkaroon sila ng pagkakataong matutukan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya at pagsasayos ng nasirang kabahayan sa halip na isipin ang pagbabayad ng utang. Malaking kabosan na niya sa kanilang alalahanin ang pansamantalang pagsuspende ng loan repayments, pati na ang mga penalties at mabigyan ng pagkakataong makabangon. Maging ang mga local government unit na matinding napinsala ng kalamidad ay pwedeng isama sa moratorium ayon pa kay Mayor Abby Binay. Anya, kailangan tulungan ng mga lokal na pamahalaan na makabangon mula sa epekto ng kalamidad ang lokal na ekonomiya at serbisyo publiko. Nais naman ni Senator Amy Marcos na pag-isahin na lamang ang kontrobersyal na ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP at saka yung Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development. Sa plenary debate ng proposed 2025 budget ng Department of Social Welfare and Development sa Senado, sinabi ni Senator Amy na inalis niya sa Senate version ng 2025 national budget ang pondo ng AKAP. Nakalilito kasi niya at wala namang pagkakaiba ang dalawang programang parehas lamang na umaasiste sa iisang sektor. Ayon pa kay Senator Amy Marcos, sponsor ng DSWD budget, ipinaubayan na lamang niya sa liderato ng Senado kung saan nilalagay ang 39 billion pesos na inilis na pondo mula sa naturang programa. Umaasa siyang masusolusyonan ang issue ng Bicameral Conference Committee na may mandatong ayusin ang pagkakaiba sa bersyon ng national budget at mula sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Binigyan din pa ni Senator Marcos na imbis na gumawa ng bagong Ayuda Nation, pagtuunan na lamang ng pansin ang Social Protection Initiatives na may long-term development gaya ng Sustainable Livelihood Program at kapit-bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services Program. Matatandaan na naging kontrobersyal ang AKAP
nang sabihin ng kapatid ng Pangulo na ginagamit ito upang akitin ang mga Pilipino lumagda sa Peking People's Initiative para noon sa charter change. Biglang sumulpot nung nakaraang taon at matapos yun, tinatanong ng lahat, ano ba talaga yung programang yan? Biglang Pebrero, katapusan ng Marso, tsaka lang lumabas yung mga guidelines. Kaya ang sabi nila, minimum wage earners and low income earners. Ang tanong ko, pareho ba yan ng AIX? Hindi daw, kasi ito daw minimum wage. At sabi ko, may minimum wage rin na namatayan na tumatanggap ng AIX. Hindi ba pareho yan? Kaya't nakakalito po. At sa totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan. Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Sumisikat na po ang araw. Kung ito ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang sapkin sa Pride? Easy at worry pa naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Isinusulong naman ni Senator Bongo ang maagang o namapagaan ang pasanay ng mga estudyante at ng kanilang mga pamilya sa lugar na hinugupit ng 6 na malalakas na sunod-sunod na mga bagyo sa bansa sa loob lamang ng 1 buwan. Dahil dito pinuhay ni Senator Go ang panukalang Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act na kabilang siya sa mga may akda at nag-sponsor sa Senate Bill 1864. Ang nasabing bill ay naghihintay na lamang ng pag-aproba ng Pangulong BBM para maging ganap na batas. Ayon kay Senator Go, hindi biro ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan dahil sa sunod-sunod na mga kalamidad, mga mapaminsalang bagyo. Kaya't walang katiyakan ang kinabukasan ng mga mag-aaral na madalas nababaon sa utang. Sinabi pa ng Senator Go, hindi dapat hayaan na maging dagdag pasanin ng mga estudyante ang loan sa harap ng ganitong mga nararanasang kalamidad. Sa ilalim ng Student Loan Moratorium Bill, magkakaloob pa ng kagyat na tulong pinansyal sa pamamagitan ng pagsuspende sa pagbabayad ng pautang sa mga mag-aaral sa panahon at pagkatapos ng kalamidad. 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo, lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Abra Vice Governor Joy Bernos malugod na tumalima sa 18 buwang suspensyon ay pinataw sa kanya. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbang dabigat. Romy. Malagod na tumalima si Abra Vice Governor Joy Bernos sa utos na batas sa kabila ng patuloy na pagyurak sa kanya ng kanyang mga kalaban sa politika. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni Vice Governor Bernos na nung pinalabas ang suspension order noong buwan ng Agosto na taong kasalukuyan mula sa Malacanang, bunsod na niya sa ipinatupad niyang desisyon habang kasagsagan ng COVID-19 pandemic na para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Nagsampa siya ng petition sa Regional Trial Court Branch 59 sa Benguet, Abra na nagpalabas ng 20 araw na temporary restraining order. Sinundan ito ng writ of preliminary injunction na humahadlang sa implementasyon sa suspension order laban sa kanya. Binigyan din ni Bernos na hindi pa binabawi ng korte ang preliminary injunction. Subalit meron na namang ipinila sa Korte Suprema para muling ipasuri ang naging utos ng hukuman sa Benguet, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito binabago ng hukuman. Maliwanag anya na nanatili pa rin ang injunction order na humaharang sa implementasyon ng kanyang suspension, subalit hindi ito iginalang ng ibang opisyal. Kahit ganito anya ang piniliong uri ng laban ng kanyang mga katunggali, naniniwala ito na batid ng mga Abreño ang totoong motibo ng mga taong sumisira sa kanya bilang halal na vice-gobernador sa lalawigan ng Abra. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Joseph Gina. Meron namang kabuang 218 scholars ng SM College Scholarship Program ang nagtapos na with flying colors ngayong 2024. Tatlo sa kanila graduate bilang mga summa cum laude. Ito'y sina Jovelyn Intan, nagtapos sa kursong BSBA Financial Management sa Father Saturno Orius University. Ang pangalawa naman si Rica May Marbebe, BS Accountancy sa University of Mindanao, at saka si Charlene Tamyo, Bachelor of Secondary Education, Major in Science sa Cavite State University. Congratulations! Maliban pa dito, may 29 na nagpatapos din bilang magna cum laude, 27 naman ang cum laude, at 4 ang may academic distinction. Umasa naman ang SM Foundation na magagamit nila ang tagumpay upang makatulong sa komunidad, kasama ang higit 4,000 pang mga alumni ng SM Scholarship Program. Drug den sa Nabong del Norte na bulabog. Meron pang isang kawani ng gobyerno kasama sa naaresto. Detalye na balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soter. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, nabulabo ang isang drug den sa Carmen, Davao del Norte matapos ikinasa ang bypass operation sa pinagsabi ng pwersa ng Davao del Norte Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 11, kasama ang Carmen Municipal Police Station at Davao del Norte Provincial Mobile Force Battalion pasado alas 12 ng hating gabi, Nobyembre 20, 2024, sa Purok 6, Barangay Alihal, Carmen, Davao del Norte. Sinabi ni Direktor 3rd Edgar Hubay, ang Regional Director ng PDEA Regional Office 11, na target ng bypass operation ang isang alias Jude, 34 anyos at residente sa nasabing lugar. Pinusasa ng suspect sa isang operatiba ng PDEA na nagkunwaring buyer matapos matagumpay na makabili ng isang pakiti sa hinihinalang shabu. Kasama sa naresto sa nasabing drug den na kilalang sina alias Unin at 4 pang bisita na sina alias Indo, alias Ryan, alias Dulfo at isang alias Dante na ibinunyag na empleyado ng local government unit ng Carmen. Asamsam din sa operasyon ang 6 na pakiti pa ng shabu na may bigat na 10 grams na nagkakalaga ng 90,000 pesos, mga drug paraphernalia at ang bypass money. Ang mga naaresto ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June Suter. May nga sa mga kuturanta na sa Negrosa. May buntag sa matig pambinautan na tulian sa Sugbo. At magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong, Ohio gozaimasu sa mga nakikinig sa atin dyan sa Japan. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Middle East. At magandang umaga din siyempre sa mga suki natin dyan po sa Estados Unidos, dyan po sa Las Vegas, Nevada, dyan po sa California, at sa New York, yung mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Canada. Magandang umaga po sa inyo. Pakiusap po natin, pagka kayo po uuwi ng Pilipinas, wag na ho kayong magpasalubong na imported na tsokolate. Tangerine Chocolate. Ito po ay available sa 0919-0955-935. Produkto po yan ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, ipinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Kaya ang Tangerine Chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, 100% gawang lokal but taste and looks global. Kaya naman ito po ay pinagmamalaking export quality. Ayan, Kaya para sa mga kababayan natin, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Mahiwagang tunog. 8,000! 8,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, hindi na ako magbibigay ng clue. Oo, dahil muntik-muntik ka na ho itong mapanalunan kahapon, Basta't isang bagay na mahalaga pero hindi basta-basta na ibibenta. Yun ho ang medyo hirap na hirap ho silang makuha. Pero actually, may mga nakakuha na. Yung prinsipyo ng P6 na lamang po ang ating hinahanap para po masagot, mapanalunan na ang premyong 8,000. Hindi, 8,000 kahapon.
Thursday na ngayon, 9,000. 9,000 na pala ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Ipadala niyo masagot sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses naman po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. Alas 4:38, nananawagan naman si Senator Bongo para sa mabilisang pagpapatibay ng mga pangunahing legislative measures upang matugunan ang kahandaan ng bansa sa mga kalamidad tulad ng pananalasa ng 6 na malalakas na bagyo sa bansa. Binigyan din ni Senator Go ang pangangailangan para sa agarang aksyon habang ang bansa ay naharap sa mas madalas at matitinding mga bagyo. Tinukoy ni Senator Go ang pagtatatag ng Ligtas Pinoy Center at ang Department of Disaster Resilience sa gitna ng serye ng mga kalamidad. Bilang principal author at co-sponsor ng Senate Bill 2451 o Ligtas Pinoy Centers Act, sinabi ni Senator Go na naipasa na sa ikatlo-tuning pagbasa ang bill na kung may isa sa batas ay minamandato ang pagpapatayo ng mga permanente, fully equipped evacuation centers sa mga lokalidad sa buong Pilipinas. Iimbitahan pa rin ng House Quad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa pagpapatuloy ng investigasyon kaugnay ng war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers, may mga miyembro pa kasi ng panel na nais magtanong sa dating Pangulo. Diyan man nilinaw ni Barbers na hindi na nila padadaluhin ang dating Pangulo sa susunod na pagdinig ng House Quad Committee dahil nakatakdaan niya ang investigasyon sa November 27 para pag-usapan naman ang operasyon ng Pogo. Isinusulong ngayon ng Kamara ang panukalang Fraudulent Birth Cancellation Law o Fraudulent Birth Certificate Cancellation Law. Ito'y upang mapabilis ang pagkansela ng mga peking Philippine birth certificate ng mga dayuhan. Nagugat ang panukala ng batas o ng naturang panukala sa isinagawang investigasyon ng mababang kapulungan sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas. Lumabas kasi sa pagdinig na gumagamit ang mga Chinese national na mga peking birth certificate para makapagpatayo ng mga kumpanya at makapagmay-ari ng mga lupain. Kung tuloy ang may isa sa batas, bubuo ng Special Committee on Cancellation of Fraudulent Birth Certificates na siyang mag-iimbestiga, magsusubpina at magdedesisyon ukol sa questionabling birth certificate sa loob lamang ng 30 araw. Aprobado naman sa ikatlo-tuning pagbasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang Free OFW Financial Education Act. Lain ng panukala na magkaloob ng libre at komprehensibong financial education sa mga overseas Filipino worker. Ito'y upang maturuan din sila ng tamang kaalaman at mga pamamaraan sa pamamahala ng kanilang pinaghihirapang pera at upang hindi mabiktima ng mga scam. Oras na maisabatas, bibigyan ng mandatory financial literacy training ang mga ito bago umalis ng Pilipinas at pagbalik nila sa bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Top 5 most wanted person naman na aresto sa La Union ng Bolinao PNP. Detalye mula kay Freddy Pajardo, Aris 38, Masantos, Yakabasani, Chikamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy. Naghihimas ngayon ng rehas na bakal ng Bolinao PNP ang top 5 most wanted person na isang 44 anyos na construction workers at residente ng Ilog Malino, Bolinao. Sa ulat ni Bolinao OIC Chief of Police Wilmer Pagaduan, naaresto sa kanyang pinagtatago ng suspek sa Purok 6 Barangay Sagayad, San Fernando City, La Union, at ang pagkadakip dito'y sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Brass 55 Alamino City, Pangasinan sa kasong institutory rape with no bill ban recommended. So ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang commitment order na ilalabas ng hukuman upang mailipat ang suspect sa BGNP. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. 42 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga nga pala sa ating mga suki dyan po sa Las Vegas naman. Las Vegas. Sa San Diego, California, ha? Lalong-lalo na sa ating Midnight Singers na nakatutok na naman ho sa ating mga oras na ito, ha? At talagang todo yung paghahanda na ginagawa ni na Junior Bao, ni Boss Manny de la Peña, at saka ni Sir Art, at saka si Ma'am Linda, kasama si Tita Cora, at saka si Ma'am Lloyd, ano ha? Para po sa kanilang nagpapatuloy na roadshow dyan po sa California, ano ha?
Inaabangan na rin ho yung kanilang magiging performance sa New York. Ayan, New York, Cubao. Ingat po kayo sa inyong ginagawang pagbibiyahe. At laging magbaon po ng Ultabayo para tayo ho'y may lakas. Ano ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya ganun ho siya kapotent na pagpasok ko sa ating katawan. Talagang ito po ay may lakas na buhayin ang ating commander ng immune system, yung tinatawag na plasmacytoid dendritic cell. Kaya habang tayo po natutulog, itinataboy po ng postbiotic o ng Ultabayo ang mga toxin sa ating katawan. Kaya napapanumbalik ang sigla ng ating immunity. Na-achieve natin ang magandang tulog, at kapag na-achieve natin ang magandang tulog, syempre, nagkakaroon tayo ng mas magandang gising. Pagka magandang gising, mas maganda ang disposisyon sa araw-araw. Ayan, ha? Para ho doon sa mga nagtatanong, may mga concerns pa ho kayo, i-text ninyo yan sa 0917-110-6580. Any question under the sun na may kinalaman po sa kalusugan, po pwede nyo itanong sa ating mga medical experts na nakastambay. Ang Ultabayo ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Adventures. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang Ultabayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero huwag nating kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 4. Las Vegas, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo, ha? Alas 4:46 na ang oras sa Pilipinas. Uy, si Paulo Contis daw at saka si Ian Santos tahimik na lamang sa kanilang paghihiwalay. May third party daw kasi. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Tahimik lang sina Paulo Contis at Ian Santos sa pagtatapos ng kanilang relasyon. Tumanggi magpa-interview si Paulo kapag tungkol sa relasyon nila ni Ian ang pag-uusapan. Pero inamin ng aktor sa interview sa kanya ni Boy Abunda na single na raw siya ngayon. Hindi niya na idinetalya ang tungkol pa roon. At napagtanto tuloy ng mga netizens na tapos na talaga ang kanilang relasyon nang mag-isang ipinagdiwang ni Ian ang kanyang 32nd birthday kahapon. Ang daming ipinost ni Ian sa kanyang kaarawan kahapon na mag-isa lamang siya sa beach. May ilang nagko-comment na binabanggit si Paulo pero walang sinasagot ang aktres sa kanyang Instagram account. Kahit si Paulo ay wala ring ipinost na binabati si Ian, kaya tila kumpirmasyon na nga itong hiwalay na silang dalawa. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot si Paulo kapag tungkol kay Ian ang issue at mas gusto niyang tahimik na lamang, at si Ian naman ay inaayos na raw ang pagbabalik niya sa pag-arte. Tila may kanya-kanya na nga silang buhay bilang single. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan. May mensahe naman tayo kay Ian. Ayan, kung nangangailangan ka ng makakausap, bibigay ko sa yung number ni Het De Moro. Ayan. Text ka lang, ha? Para ma-forward namin sa iyo ang number ni Het, ha? Makakatulong si Het. Maganda umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga. 25 individual na may iba't ibang nilabag sa batas na aresto naman sa loob ng isang araw sa Bataan, basipag ng mga lesbo. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa pinaigting na anti-criminality police operation na aresto ng Bataan PNP ang 25 individual na lumabag sa batas na naaresto ang mga ito sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Bataan. Sa ulat mula sa Campe FC Cirilo Tolentino, Balanga City, Bataan, kay Bataan Provincial Director Colonel Permetria, 6 na drug personalities ang naaresto. 6 sa wanted person, 10 sa illegal gambler, 1 sa search warrant, 2 sa mga special na batas bilang resulta ito ng isang araw na pinaigting na anti-criminality police operation. Habang nasa 1.7 million piso ang kabuang halaga ng shabu ang nakumpiska at 2 loose firearms ang nasamsam sa iba't ibang operasyong ito. Ang mga naaresto ay pawang mga nakasuhan at nakakulong na sa mga arresting unit ng Municipal Police Station sa lalawigan ng Bataan. Dani Kubilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Nagpaalala ang Comadrona Party List laban sa kontaminadong tubig matapos ang kabi-kabilang mga pagbahang dulot naman ng magkakasunod na bagyo. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Santos, ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives, nominee din ng Comadrona Party List nanganganib sa waterborne diseases sa mga residente sa mga apektadong lugar. Pero makatutulungan niya ang chlorine tablets upang masigurong ligtas ang iinuming tubig mula sa mga sakit gaya ng typhoid fever, cholera at salmonellosis. Sinabi pa ni Asek Cecil na may powerful defense mechanism at epektibong pamamaraan ng chlorine para sa pagpatay ng mga delikadong microorganism upang mas maging ligtas ang tubig sa human consumption. Namimigayan niya ang Department of Health sa mga evacuation center ng mga tableta ng chlorine para maglinis ng 20 litro ng tubig. Sinabi pa ni Asek Cecil ng Comadrona Party List na hindi dapat maliwalain ang panganib ng waterborne infection na maaaring idulot ng mga kontaminadong tubig dahil pwede itong mauwi sa severe illness at pagkamatay. Matagal na niyang ginagamit ang chlorine sa public water supply na nagsimula pa noong 1908 sa North America at libu-libong mga syudad sa buong mundo ang gumagamit nito sa paglilinis ng drinking water hanggang nitong 1920s. Kaya't mababa ang kaso ng waterborne diseases. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, mga nurse, mga pharmacies, mga doktor, mga researcher at iba pang mga professional at mga stakeholder na nais garantihan na makakarating hanggang sa malalayo at mga liblib na lugar ang basic health services. Mga Community Fire Auxiliary, sinanay naman ang Bureau of Fire Protection sa Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Sinasanay ng Bureau of Fire Protection ang mga Community Auxiliary Group sa Eastern Visayas para makatulong sa pag-apula ng apoy kung may mga pangyayaring sunog. Ito ang sinabi ni Bureau of Fire Protection Region 8 Chief Operation Division Senior Inspector Vica Leonel Macasil sa isang panayam. Ayon kay Senior Inspector Macasil, mas makabubuti ito kung may mga residente na may nalalaman kung ano ang gagawin kung may sunog habang hindi pa nakarating mga fire trucks na may mga bombero na mag-aapula ng apoy, lalo na sa mga bayan sa Eastern Visayas na wala pang istasyon ng mga bombero dahil may 14 pa na bayan na walang mga fire station. Sa kasalukuyan may 3 nang namatay, 27 ang na-injured sa mga nangyaring sunog sa Eastern Visayas sa taong kasalukuyan. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinos. Dagan salamat, Jimmy Angay-Angay. 451. Suspendido ang ilang opisyal ng Bureau of Animal Industry matapos na payagan ang importation o pag-angkat ng 66 na kambing mula sa Amerika na positibo sa Q. beaver. Ang Q. beaver ay isang sakit na sanhi ng bakterya na Coxiella burnetii na nagdudulot naman ng impeksyon sa mga hayop tulad ng kambing, tupa at baka. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel De Mesa na silbihan na ng suspension order ang mga naturang opisyal, ngunit kinakailangan muna ng clearance para mailabas ang kanilang mga pangalan. Sinabi pa ni De Mesa, iniimbestigahan na nila ang nasabing insidente at tiniyak ang agarang pag-aksyon sa anumang kapabayaan sa loob ng naturang ahensya. Pasok naman ang senatorial aspirant na si Attorney Jimmy Bondoc sa Magic 12 ng social media survey na Cinemotion Digital Films Philippines. Lumitaw sa 3 araw na senatorial survey para sa 2025 midterm elections na pang-anim ang abogadong si Attorney Jimmy Bondoc sa likuran ng mga nangungunang kandidato, kasama dito si Senator Christopher Bongo. Umigit kumulang sa 26,000 individual ang lumahok sa survey na ginawa November 14 hanggang 16. Pero humihiling din si Attorney Bondoc sa publiko na maglaan ng oras upang kilatisin, silipin ang matlinis niyang track record, kabilang ang pag-upo bilang miyembro ng Board of Directors ng PAGCOR. Idiniin pa ng senatorial aspirant na maraming artista ang hindi basta-basta na lamang naghahangad na makapaglingkod. Dahil ang kagaya niya, may maganda rin itong hangarin para sa bansa. Nagamiting sandata ni Attorney Bondoc ang mahusay na pananaliksik upang makalikha ng mga panukalang batas na makatutulong sa publiko kung mabibigyan siya ng pagkakataong makapagsilbi sa bayan. Si Attorney Bondoc ay kumakandidato sa ilalim ng Partido Demokratikong Pilipino ni Mayor Digong Duterte.
Samantala, kampanya laban naman sa Pogo Guerrilla Operations, dapat na pagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ayon kay Secretary June Vic Remulla. Detalye ng balita mula kay Raymond Dodpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Mas magbubunga ng magandang resulta ang kampanya laban sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na nagsasagawa na ng guerrilla operations kung magtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito ang paniniwala ni Secretary Juanito Victor John Vic Remulla ng DILG matapos makalusot sa Commission on Appointment o CA. Kabilang dito ang mga local government unit, ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK-CC. Ayon kay Remulla, mahalagang may sharing of intelligence ang mga nasabing ahensya, bagamat aminado ito na ang nasa frontline ay mga LGU. Ang mga mayors ay maaaring ipasara ang isang business establishment na legal ang mga papeles ngunit ginagamit bilang POGO. Ibinigay na halimbawa sa Lapu-Lapu City, Cebu na nag-apply ng restaurant at KTV ngunit natuklasan na ito ay front lamang ng POGO operations. Pagdating sa December 15, 2024 ay personal itong magtutungo sa Pogo Island sa Kawit, Cavite upang tiyakin na ito'y magsasara na ng operasyon. Ang Pogo Island ay dating Island Cove Resort na pagmamay-ari ng pamilya Remulla. Narito si DILG Secretary John Vic Remulla. It's everyone's concern. It's a function of intelligence and a function of the local government to put a stop to it. It should be shared intelligence between the PNP, the FBI, and the PAOK and the local government in order to put a stop to this. There's no one formula. There's no one formula. Sabihin mo may LGU bala, sabihin mo police bala, hindi ganyan. It should be a concerted effort amongst everyone. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 56 makalipas ang alas 4 ng umaga, magdiriwang ng simpleng Christmas party ang Philippine National Police bilang tugon sa paghihikayat naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno na umiwan sa marangyang selebrasyon. Ayon kay PNP Director for Police Community Relations, Police Major General Roderick Alba, handa silang makisimpatya sa pinagdaraanan ng libo-libong Pilipino na labis na naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo. Sinabi pa ni Alba, simulat sa poll, hindi naman talaga prioridad ng pambansang pulisya ang magarbong selebrasyon ng Christmas party. Ito'y dahil habang mayroon ng mga Pilipino ay nagdiriwang sa panahon ng Kapaskuhan, ang mga pulis naman abala sa kanilang trabaho upang matiyak ang seguridad sa mga lansangan at mga komunidad. Yan man sinabi ni Alba na ipinapaubayan na lamang niya sa mga regional directors at mga pinuno ng National Support Units kung anong klase ng selebrasyon ang kanilang gagawin ng hindi gagastos ng malaki. Ang matitiraan niyang pondo para sa kanilang Christmas party ay idudonate ang ahensya sa mga nasalanta ng bagyo. Isinusulong naman ni Senator Amy Marcos na mabura ang utang sa pabahay sa ilalim ng National Housing Authority. Inihain ni Senator Amy ang kanyang Senate Bill 2877 para sa Socialized at Low-Cost Housing Loan Restructuring and Condonation Program. Naniniwala ito na malaking tulong ang naturang panukala sa mga kababayan nating kapuspalad at ngayon umiinda pa ng sobrang mahal na mga pangunahing bilihin. Sinabi ni Senator Amy na layunin nito na bumuo ng murang programa para sa disenteng pabahay ng mga underprivileged at mga walang tahanang Pilipino. Umaasa naman na mababatas na susuportahan ito ng kanyang kapwa mga senador, lalo tigit pang ang Pangulong Marcos ay desididong tugunan ang 6.5 million unit ng backlog ng pabahay mula 2017 hanggang 2022. Idiniin pa ni Senator Marcos ang pangangailangan ng kagyat na aksyon ng pamahalaan upang matugunan ang housing crisis sa bansa na pinangangambahang pumalo sa 22 million na backlog pagsapit ng 2040. Batay ito sa report ng United Nations. Pinapaspasan din ng senadora sa Department of Human Settlement and Urban Development ang paggulong ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino program at pinatitiyak na walang mahihirap na maiiwan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, pag-uusapan na naman din ang pabahay. Alam po ba ninyo ang pinakamura ngayong ready for occupancy unit with easiest term? Ay ito pong mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Sibera Mabalacan, Sibera Bacolod at saka sa Mira. 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Kaya with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad.
After 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya anong pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Alam ba ninyong nasa loob po mismo ng township yung pong mga amenities tulad ng eskwelahan, palengke, simbahan, mga department store, grocery store, at pati munisipyo. Pati City Hall, nasa loob po mismo ng township. Napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. At ano pang iniintay po ninyo? Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Kaya sa Pasko, kung talagang kayo maswerteng Pilipino, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Alas 5 na ng umaga ang oras sa buong kapuluan. Balik tayo sa mga balita. Todo alma ngayon ang mga motorista sa taasingil ng toll fees sa Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX at saka yung Muntinlupa Cavite Expressway o MCX. Hindi daw kasi ito napapanahon dahil sa hirap na dinaranas ngayon ng lahat, lalo na sa taas presyo ng mga produktong petrolyo at iba pang mga pangunahing bilihin. Ginit ng mga motorista, kailangang ayusin muna ang expressway, lalong-lalo na yung serbisyo at yung matagal nang inaangalang matinding traffic at palyadong RFID system. Sa hirap po ng buhay sa ngayon, dapat unang-una yung mga sa taas ng mga bilihin nung sa ngayon. Dapat yun yung traffic po sa dahil kawawa ko yung mga mahihirap. Dapat hindi muna sila magtaas, tingnan muna kasi tumatakas pa rin naman yung gasolina eh. Yun ang problema eh. Tsaka sa ubod, ganun din, tataas sila tapos hindi pa rin naayos nila yung traffic sa NX at tsaka sa sa expressway. Ayon naman sa Toll Regulatory Board, 60 centavos per kilometer ang dagdag singil sa Class 1 vehicle, 1.29 naman sa Class 2 vehicle at 1.93 sa Class 3 na dadaan sa SCTEX. Para naman sa mga dadaan sa MCX, 3 piso ang dagdag sa mga Class 1 vehicle, 4 na piso sa Class 2 vehicle habang 7 piso naman sa Class 3 vehicle. Si Rhea Torres mula sa Pag-asa kasama na natin. Ma'am Rhea, good morning! Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin ang pag-iral ng northeast monsoon o hanging habagat sa extreme northern Luzon at yung easterlies naman po o yung hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko ay nakakaapekto naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ngayong araw, posible po yung mga kalat-kalat mga pugulan sa areas po ng Batanes at Babuyan Islands. Meanwhile, dito po sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi po ng ating bansa ay magpapatuloy naman po yung generally fair weather conditions. Iba na naman po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorms na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Wala din po tayong gale warning sa ngayon. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga planong pumalaot sa mga karagatan ng northern Luzon dahil nasa banayad, or rather nasa katamtaman hanggang sa maalon po yung ating mga karagatan dyan. At sa ngayon po, wala naman po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine area of responsibility. Kaya naman ay inaasahan po natin for the next 2 to 3 days ay wala po tayong bagyo or low pressure area na makakaapekto po sa anumang bahagi ng ating bansa.
At sa agwat naman po ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila, maglalaro mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, 16 to 25 para sa Baguio City, 25 to 32 sa Legazpi, para naman sa Metro Cebu 26 to 32 at 24 to 32 degrees Celsius naman para sa Metro Davao. Yan lang ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Maraming salamat, Rhea Torres, mula po sa Pag-asa. Di ba nababanggit nung mga nagdaang araw, isa ho sa mga dahilan kung bakit humina ang bagyong Pepito. Nung tumama po ito sa Sierra Madre, na-neutralize ito kahit paano, humina dahil nga po sa tumama ito sa bundok. Ganyan po kahalaga ang bundok at ganyan din po kahalaga ang pagtatanim ng puno. Dapat ho isa puso natin, seryosohin ho natin ang pagtatanim ng puno, umpisahan ho natin sa pagtatanim ng kawayan. Kaya nga ang paalala natin sa tuwi-tuwi na ang pagtatanim po ng kawayan ay para sa kabuhayan at kalikasan. At alam ba ninyo na ang London, hindi yung London Bridge, basta sa London, alam ba ninyo na sa London, mas marami pong punong nakatanim yan, dyan, kung ikukumpara po sa iba pang mga lungsod sa buong mundo. 21% po ng London ay covered with trees. Kaya nangangahulugan yan na malawak ang kanilang forest cover. May tuturing daw po na ito pong London ay covered ng forest. At ang bilang daw po ng mga puno sa London ay halos kading dami ng mga taong nakatira doon. Sana all, hindi kinakalbo ang gubat, sa halip ay pinayayabong. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Kaya kung ano man po ang lakad natin ngayong araw nito, magbaon po tayo ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 6 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, lumago ang ekonomiya ng Makati City ng 6.3% sa taong 2023 at sumipa ito sa 1.18 trillion pesos na gross domestic product ng lungsod. Ito ang lumabas sa ulat ng Philippine Statistics Authority ukol sa growth rate ng Makati City sa mga nagdaang panahon. Congratulations kay Mayor Abby Binay dito po sa accomplishment na ito, no? Batay ho sa datos, ilan sa mga sektor na may pinakamabilis na paglago ay ang accommodation at food services o food service activities na may growth rate na 27.2%. Sinusundan ito ng electricity, steam, water, and waste management, pati na ang public administration and defense. Samantala, ayon pa rin sa PSA, ang Makati City ay nakapagtala ng may pinakamataas na per capita GDP kumpara sa mga lokal na ekonomiya sa buong bansa. Congratulations sa Mayor Abby Binay. Inabot naman ng 13 oras ang marathon hearing ng Senado upang matapos ang pagdinig sa panukalang 6.352 trillion peso national budget. Ito'y matapos na sertipikang urgent ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukala. Kabilang sa mga ahensyang isinalang sa uling pagdinig ng Senado, ang Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry, DICT, Department of Health, Commission on Higher Education at iba pang mga tanggapan. Umaasa naman si Senate President Jesus Cordero na maaprobahan ang 2025 national budget bago muling mag-break ang sesyon ng Kongreso o bago sa ikalawang linggo ng Disyembre. Abay, congratulations, dito ho sa mga ahensyang pumasa sa pagdinig ng Senado hanggang kanina, 13 oras, mantakin ho ninyo. Teka nga pala, DICT na banggit. Akala ko ba may sibakang mangyayari sa DICT?
Malapit-lapit na yata magkaroon ng sibakan dyan sa DICT, ano ha? Oo, dahil, ewan ko, kung DICT, si Secretary, sino ba Secretary ng DICT? Basta yung Secretary daw ng DICT, mukhang malapit-lapit ng mapalitan, ano ha? Dahil sa sobrang pagbubulakbol. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kaiba naman ho ang nangyayari dyan sa Bureau of Internal Revenue. Iko-congratulate ho natin ang BIR, ano ha? Dahil sa sunod-sunod nilang mga accomplishment, panay raid. O nung isang araw yata, may ni-raid na naman dito ho sa may bandang Quezon City, sa may Tomas Morato, na isang malaking vape shop, ano ha? O, sunod-sunod ho yung raid. Ang tanong, bakit hindi pa rin sila nakakakota? O, katunayan, meron pong isang deputy commissioner na nag-resign sa kanyang pwesto dahil hindi na daw nito masikmura na sa kabila ng kanilang kaliwat kanang mga accomplishment, hindi pa rin sila makakota. Bakit hindi sila makakota? Katunayan, meron daw po itong tinutukan na isang malaking kaso. Ano ha? May umarbor. Nung maarbor, nag-disappear. Kaya siguro hindi sila makakota. Aba, Secretary Ralph Recto, anong ginagawa mo? Sa laki ng budget na kailanganin natin sa susunod na taon, kung hindi makakota ang mga nangungulekta ng buwis, bakit kaya? Sa dami ng kanilang mga accomplishment, hindi pa rin nakakakota? Aba, kaya saludo tayo. Sabi nga nung masipag na nag-resign na deputy commissioner, ang sabi niya, nasaan ang justice? Kasi nga naman, kaliwat kanan ho yung kanilang ginagawang raid pagkatapos hindi pa rin sila makakota. Bakit? Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Tutok lang sa DZRH at manalo kapag kayo'y aming natiempohan na nakikinig sa DZRH AM o nanonood sa DZRH TV at DZRH Facebook. Instant may pamasko ka na, may aginaldo ka pa. 1,000 pesos na aginaldo, may pamaskong Noche Buena basket pa. Mula yan sa DZRH. Lakasan lang makinig sa DZRH Radio at tutok lang sa DZRH TV at DZRH Online. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ang tropa po ni na Sherwin Alparo ay nandyan sa Barangay 61 Juan Luna, Tondo, Maynila. Sa mga taga-Barangay 61 Juan Luna, Tondo, Maynila, lakasan nyo yung mga radyo. Nag-iikot na dyan si Sherwin Alparo. Maganda umaga, Pilipinas! At teka, kasama na natin si Congressman Ador Plato ng 6th District po ng Bulacan. Magandang umaga po sa inyo, Kaador. Hindi ba kayo inabot din ng... hindi, Senado pala yung nag-deliberate. Kaador, good morning po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Ay, Kaador. Nawawala si Kaador. Kaador, good morning. Nawawala si Kaador. Si Congressman Ador Plato ho ng Bulacan, kasama na natin. Kaador? Morning po. Ayun, pumasok din. Kumusta na ho kayo, Kaador? Mabuti naman po. At lahat po ng nakikinig po, morning po. Lahat na nanonood. Alam nyo, sa tuwi-tuwi na, lagi ko ho kayong pinasasalamatan dahil doon sa inyong pag-embrace dito ho sa ating kampanya na magtanim po ng kawayan. Ano ho? Kukumustahin ko no. Kumusta na ho ba? Ready na ho bang itanim yung mga kawayang nasa nursery nyo? Na kami anytime siguro this month umpisa na po. At inaayos lang namin yung mga gamit na. At ito'y umpisa natin doon sa taas sa Ipodam pababa. And yan ay yung aming pinangarap na 4,000 lang muna sana na seedlings, umabot po ng 29,000 ang ating itatanim. Gaano karami ho yung mga katutubo na nakinabang din ho doon sa programa? Yung una po na training namin, kasama po ako nung mag-training ang MWLCS saka si Dr. Manda, kasama po ka namin. 20 muna yung mga trained na mga nagtanim at sila na rin po na ang nagturo doon sa kanilang mga kasamang mga dumagat. Kaya po nagkaroon sila ng mga hanap buhay. Ito po ay alam ng Pangulo, tinutulungan natin sila dito dahil sa mas mabilis po ito kasi pagtanim ng
trees kasi ito gusto ko talagang pangarap ko talaga ito. Nakikita ko yung mga erosion during the time na ako'y nangangampanya at nag-iikot diyan sa Angat Dam. Ayan. Oo. Angat at saka Ipo Dam, di ba? Mga erosion, opo. Oo. Angat at saka Ipo Dam ang inyong balak na watershed na... Yung aring reserve yun, yung forest area. Oh. May 100 hectares na binigay sa amin doon ng MWSS, ni Chairman Administrator Bobby Cleopas. Saka pinasalamatan ko sila dahil sa binigay sa amin na area. Pagkatapos yung along mismo sa shore ng mga riverbanks, magtatanim din po kami. Maraming mga gusto ngang tumulong po rito. Nilang unahin namin mga barangay official saka yung mga estudyante. Gusto nilang tumulong, nangihingi na ng mga seedlings. Ito'y hanap buhay na rin po sa ating mga kababayan dyan na mahihirap, mga dumagat lalo na dahil sila ay nakakapagbenta na po dito ng planting material. Materialis po. Magkano planting material na benta ho nila? Benta nila mga 36 pesos yata pa isbawat. Kumura pala, no? Kanila na ito. At ito ay talagang pinangarap ko na magkaroon sila ng hanap buhay at natutuwa naman ako at na-realize po yung aking pangarap. Sa tulong talaga ng MWSS at saka yung mga local officials dyan, yung barangay captain namin dyan sa San Mateo, yung barangay San Mateo, napakalaki kasing barangay yan. Ang importante na dito, Kung Angelo, itong gagawin namin bukas na ito ay para sa kanila na naman, mga dumagat. Ito yung groundbreaking ng... Oo nga daw, water system, dyan po sa Norsagaray. Oo, ikaw na-unahan to yung... Nabanggit ko kasi kay Pangulo ito, nung unang suna, na Mr. President, sabi ko, nakakaawa itong mga kapatid natin dumagat na napabayaan ng mga nakaraang administrasyon. Pagka pwede natin igawa ng paraan ngayon kasi tayo nagsusupply nanggagaling sa Ipo Dam yung mga potable drinking water sa Metro Manila na palagi nasa news, 95%, hindi lang Metro Manila, pati Laguna at Cavite. Wala silang tubig malinis doon na iniinom. Ganon? Bumibili sila na nakakaawa talaga pag nung ako'y nangangampanya, kitang-kita ko hanggang ngayon sa daan, yung mga nag-aabang para bumili ng tubig. Kung magkakatubig na tayo, naiiyak sila sa tuwa. Naiiyak sa tuwa talaga mga tao dahil hindi na sila bibili na nag-aabang araw-araw doon ng mga water tank. Kung minsan tag-araw walang mabili dahil kulang yung mga tangke na umaakyat. Binibili nito isang drum kung na mga 60 pesos per drum. Kung konsumo daw na isang isang bahay, mga 2 drums. Kung 60 pesos isang drum, 120 pesos isang araw, in 30 days, mga 3,600 din. Sa mahihirap natin. Laking bagay niyan. Kukunin yun. Oo, tubig pa lang yun, ha? Napakalaki pasalamat natin sa ating Pangulo at binigyan niya instruction si Manny Bunuan at ipinalo-palo mo kay Manny Bunuan at sumulat ka. At ginawa ko naman nun. At tulong ni Secretary Bunuan sa katunayan siya ang guest speaker namin, groundbreaking namin siya paunahin ng Pandangal para mag-groundbreak na itong pangarap ng ating mga kababayan dyan sa Norsagaray, lalo na sa San Mateo at saka yung dito sa Bigte. Malaking ito, Upper Bigte, doon mag-i-start. Kaya nagpapasalamat ako doon sa lupa ng MWSS doon mag-umpisa yung tangke. 3 tangke na malalaki ito, iakyat natin doon sa Tuktok. Mga 7.8 kilometers. 3 phases ito. Yung first phase dito sa Upper Bigte, Barangay Bigte, mga 1,000 cubic meters ang capacity. Yung capacity ng steel bolted tank, yung tangke. Teka muna, groundwater yan? Groundwater ang gagamitin natin? Hindi, manggagaling po doon siya itatayo na libre ito, yung treatment plant na itatayo, nakasabay na rin ang gagawin ng Luzon Water Development Corporation. Nagkakahalaga ito ng 250 million. At ito ay libre na isusupply. May costing kasi tumatagal ng pinag-aralan kaya hindi na-implement agad ito. Saka tulong ng DPWH, saka MWSS, Water District na napagkaisahan kaya napunduhan po ito initially ng 100 million. Yung balance ng 50 na ibigay na rin po ngayon itong punto kong ito sa National Infrastructure Program po ngayong year na ito. Kaya buo na po ito, yung 3 tangke, yung pangalawang tangke, mga 1.8 kilometers away,
mga pataas ito kasi total nito hanggang doon sa last na tangke, ang pangatlo ay 7.8 kilometers. May tubo tayong ilalagay dyan na ganong kahaba, almost 1 foot, mga 10 inches, mga 25 centimeters ang diameter. Iyon ang mag-aakyat ng tubig doon sa taas. Saan yung tubig? Ang transmission, ang magdi-distribute, water district na ang magdi-distribute sa kanyang community. Oo, Kong, saan manggagaling yung tubig? Yung tubig na isusupply natin, saan manggagaling? Dito sa itinatayo rin na water treatment plant ng ginagawa. Kaya nga, yung water treatment plant, saan sila mag-extract ng tubig? Galing sa Ipodam? Hindi, yung water treatment, may source silang gagawin po doon, kaya magkakaroon po ng yung planta sila ngayon doon. Kukunin itong tubig papunta sa mga tangke. Ayun. Yung tangke naman, through mayroon tayong na 75 horsepower na booster pump. Booster pump paakyat mga 1,900 meters yung una, may transmission hanggang doon sa pangalawa. Pagkatapos yung pangatlo, mga 2.3 kilometers. At saka yung huli, mas mababa na po yung gagamitin natin na steel bolted, yung ating pangalan to, yung pump, yung booster pump, mga 40 horsepower na lang sa taas. Anyway, pagdating sa taas. At ito ay matutuwa. Alam mo, tuwan-tuwa na nakakaiyak talaga pa sa tuwa mga dumagat natin doon. Saka yung mga iba bang karating na barangay na makikinabang. Mantakin nyo, nagagaling sa kanila yung tubig. Ito'y malinis sa tubig na mainom dito sa mga karating na bayan. At ito'y talagang matagal ng pangarap nila, ilang administrasyon niya. Wala. Ang pagkaalam ko lang, 1938, kaya more than 80 years na, nagkaroon ng improvement ang dating unang yung ama ng ating Pangulo, Apo Senior Bongbong Ferdinand Adrian Marcos noon, natigil dahil doon sa nangyaring uprising. Uprising doon, natigil yung project. Kaya ngayon lang uli natuloy. Ito. Kay maraming salamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Talagang binigyan ng pondo ito na pag-aralan mabuti kasi napaka-technical ito. Kasi ang daming ginamit namin dito mga engineers na para matapos na po ito. At yan, bukas ng umaga, si Secretary Bunuan mismo pinadala niya na siya ang panahing pantagal. Teka muna. Tama po, mga MWSS, mga local officials, sina Governor Daniel Fernando, Mayor Merlin, at saka yung barangay officials doon, saka yung mga tao, imbitado namin yung mga mismong mga dumagat nandun sila lahat bukas. Kong Ador, thank you thank you and congratulations dito po sa napakaganda proyekto na pakikinabangan ng ating pong mga katutubong mamamayan dyan po sa Norsagaray. Thank you. Maraming salamat po. Salamat po. Magandang. At saka huwag kayong magsasawa dito sa inyong initiative para sa pagtatanim ng kawayan, ha? Thank you. Tuloy po ito. Salamat. Ako mismo ang nakikialam po dito kasi ako mismo, kami ni Dr. Manda at saka yung mga taga-Los Baños. At saka si Dr. Flor Tesoro. Si Dr. Flor Tesoro. Marami nang natutong magtanim. Gusto nga ng mga iba. Ang daming pumupunta na ngayon. Ay, ang dami nang gustong gumaya. Dahil sa yung narinig nila sa programa mo, dapat naman kasi alam nila na alam mo advocacy mo naman yan. Dapat i-reciprocate yan. Kita imbitahin mismo pag full blast na ang pagtatanim, imbitahin ka namin doon. Opo. Kong Ador, maraming salamat ha. Thank you, magandang umaga. Thank you. Si Congressman Ador Pleito ng Bulacan. Pakiusap po natin sa iba pang mga policy makers natin, o mga LGU, gayahin po itong proyektong ito dahil napaka efficient po nito para sa pagpapanubalik ng sigla ng ating gubat. Bantakin ho ninyo, kung naghahanap ka ng green sa mga bundok natin, in 3 years time, pagka tinaniman ho ninyo massively ng kawayan, meron na ho tayong economic bumper zone para po sa mga stakeholders. Sabi ko nga ho sa inyo ang puno na itinanim ho natin, kahit anong klaseng puno, sa loob ng 3 taon, singlaki na ho ng binti yan. Ayan, Pag singlaki na ho ng binti yan, sa tingin po ng mga stakeholders, gaya ng mga mag-uuling, magkakahoy, hindi po puno yan. Ang tingin ho nila dyan, pera. Kaya isang taga lang ho yan, buwal na. Pero kung taniman ho ng kawayan, develop tayo ng isang economic bumper zone, hayaan ho natin sila mag-harvest. Turuan ho natin sila mag-harvest kung paano pakinabangan yung labong. Di ba? Huwag lang uubusin. Magtutuloy-tuloy ho yan.
Di ba? Oh, tsaka yan ho, isa sa mga advocacy ng grupo po ni na Dr. Flor Tesoro. Ayan. Oy, kay RD Dong Tolentino ng Region 3, magandang umaga po sa inyo at maraming salamat din ho dito sa proyektong ipinagkaloob po ninyo sa mga taga Norsagaray. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday kay Francis Cuaco at saka kay Ma'am Eloy Baltasar. Francis, nasaan na yung breakfast natin? Ala pa. Anyway, teka muna ha. Sandali lang, Sherwin, at maghahanap buhay lang tayo. 24 na, makalipas ang alas 5 ng umaga. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo! Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Ayan! Namamaspo! Ayan, nasa barangay 61, Juan Luna, Tondo, Maynila, si Sherwin Alparo at meron na ho siyang nahuli. Sherwin, good morning. Sherwin. Yuhu! Pero kanina naghahanap ka ng almusal. Ito, luto na yung pancit na para sa birthday ni Ma'am Eloy tsaka ni Kuya Francis. May pancit na dahil dito sa baboyan, baboyan na ito. Tignan mo naman, napakasariwa ng kanilang baboy. Bagong katay. Yan, tignan mo yung karne. Kumikintab, ibig sabihin bagong katay, kumikintab pa yung laman. At parang ang sarap magluto ngayon ng menudo, kaldereta, baboy yan. Ate, magandang umaga. Pangalan nyo? Mariel Olazo po. Si Ate Mariel. Ate Mariel, naka-DCRH kayo. Patingin nga nung cellphone mo. Ayun, no? Tignan mo, kasi nung dumaan tayo kanina, sinasabi ni Ate Mariel, sa TV sila nanonood? Opo, sa gabi po sa TV. Pag ako sa umaga po, ito po sa live po sa TV, sa cellphone. Sa cellphone, kasi maaga kayo nagtatrabaho. Oo. Ano oras kayo dito sa tindahan? 4 o'clock po ng umaga, nandito na po kami. Alas 4 ng umaga, nagtitinda natin ang tune in na rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Sino pa po rito mga announcer pag umaga? Angelo Palmones po. Si Kuya Angel Palmones. Kuya Angel Palmones, meron kang 1,000 pesos! Thank you po, thank you po. At syempre, hindi lang 1,000 pesos, meron ka rin DCRH Noche Buena basket yan para sa iyo. Maraming salamat po sa regalo po. At hindi lang yan dahil pag maaga-maaga ganito mahamog. Simula na maghamog, sabi ng pag-asa, mararamdaman na yung taglamig. Dahil mahamog na, meron kang DCRH umbrella. Yan para sa iyo. Maraming salamat po sa inyo, maraming salamat po. At ako, maraming salamat din sa iyo sa patuloy na pagtutok kahit na nasa bahay sa channel 18 sa Signal o kaya sa cellphone. Sa cellphone mo naka-follow ka. Yes po, naka-follow po ako. Naka-follow na sa DCRH sa Facebook page. Kaya naman maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa DCRH. Yes, Angelo. Isang tanong lang kay ate, bakit naman siyang aga-aga nakatutok ho sa atin? Yes po, everyday po yun na umaga po. Bakit ang aga-aga mong tumutok? Baka po malaman po kung ano po yung mga balita po sa araw-araw po. Mga updated po sa balita po. Kala ko inaabangan mo talaga si Sherwin na pumunta dyan. Pwede rin naman po. Ayan, pwede. Pero Sherwin, sabihin mo sa kanya, sali din siya sa Mahiwagang Tunog, ha? 9,000 ng premyo ngayon. Yes po, sige po. Sige. Ano mga hula mo ngayon? Ang hula pa po ngayon, hindi ko pa po alam Hindi pa rin alam. Sige. Hirap daw ng clue. Magbibigay. Teka ha, umikot ka nga dyan sa umikot ka nga dyan sa kanyang tindahan. Tingnan ko kung nandyan yung isang item na hinahanap. Ay, wala. Wala dyan. Wala. Oo, wala. Hindi ba ito? Hindi yan Wala ba dyan? Hindi yan naman, hinuhugasan yan gamit ang smart dishwashing. Hindi yan. Hindi rin yan. Hindi rin yan. Oo. Baka ito. Uy! Malapit na ba? Malapit na. Oo. Ayan. Basta, binibigyan mo ng ideya yung iba. Si ate ang sasagot eh. Anyway. Pagalingan na lang. Pagalingan. Sige. Sa paghula. Kaya, naku, napakaswerte naman nanalo mamaya dahil ang laki na ng clue. Ang laki ng clue. Ang laki ng premyo. 9,000. Pati ng premyo. Yan naman, ako yan dyan sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa aking tumutok sa DCRH. Pasko Panalo promo. Ice number 6, Sherwin Battle para DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin.
O, eto hong clue. Yung item na hinahanap natin, nandun sa tindahan ni ate. Mahiwagang tunog. Ayan ha. Basta yung isang item na hinahanap natin ay isang bagay na mahalaga pero hindi basta-basta may benta. Ang pangalawang item naman nandun sa tindahan ng nakausap kanina ni Sherwin Alparo. Reviewin nyo na. Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses naman po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali sa atin online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Basta pagkatapos ho ninyong kumutingting ng kung ano-ano mga bagay, gumamit po kayo ng shield bath soap para maalis ho mga mikrobyo sa inyong katawan. At syempre, pagka maliligo ho kayo, shield bath soap din po. Maganda umaga, Pilipinas! At doon ho, sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, gusto ho ninyo magpasalubong ng imported na tsokolate, wag na po. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ay produkto po ng mga magniniyog, ng mga magsasaka, ng mga magsasakang ipinagmamalaki ho natin. Ha? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Wala ho silang pambayad ng pang-display sa mga mall. Kaya available naman po ito online. Ha? O dili kaya mag-text ho kayo sa 0919-0955935. Ang tangerine chocolate ay available din po sa tangerinechocolate.ph. Doon din ho ninyo makikita yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na available ngayon. Gumamit ho yan ng mga raw materials na galing po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Maganda umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Si Asek Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Kasama na natin. Asek, good morning! Pinagbagal sa lahat ng sumusbaybay ng inyong programa. Ay, naku, paus na si Asek. Hindi ka ba yata, nakapagpahinga na ba kayo? Anong oras ba kayo natapos kagabi? Nung Senate budget hearing, umabot na po ng parang mag-aalauna na. Kanina o kahapon? Kahapon po. Kahapon yun. Ayun, at least nakatulog na ko. Teka muna ma'am, number 1, yung guidance ho natin para sa mga magkakaroling, kasi ang dami na naman hong nagsisimulang kumatok. Ano yung guidance ho natin para ho sa mga magkakaroling? Okay, para dun sa mga nagkakaroling po sa mga lansangan, ipagpaalam po sa DSWD kasi kung meron tayong offline pag-abot, lagi nating sinasabi na ilayo natin, lalong-lalo na po yung mga bata mula sa anumang uri ng kapahamakan, lalo-lalo na kapag nasa mga lansangan, dun sila nagsasagawa ng mga ganitong activities. There are responsible means of providing assistance, especially to children in street situations. You report it to us, we'll conduct reach-out activities, dadalhin natin sa mga processing center. At sa processing center po tayo magbigay ng tulong. Kasi meron tayong dating Pogo Center dito sa May Pasay. Kinonvert na natin ito na processing center. So, we are able to, yes, that's correct. We are able to accommodate, provide the needs of these children and families in street situations bago po tayo makapag-introduce ng additional interventions. Kung hindi naman sila, hindi naman abandon yung bata, paano ho natin dadalhin dun? Kapag basta pag na-reach out natin sila doon natin sa processing center dinedetermine the right appropriation intervention for them. Kasi kapag hindi naman sila abandoned, na-determine natin na may mga magulang pa sila, kakausapin po natin ang kanilang mga magulang, we do parent effectiveness sessions, kina-counsel sila, nang sa gayon yung mga anak po nila ay hindi nila papabayaan na manatili sa mga lansangan. At the same time, we also provide information to the immediate community because, di ba Kong, sabi natin, it takes a village to raise a child. Para po mapangalagaan ng isang bata, kailangan magtulong-tulong po yung kanyang immediate community para
maprotektahan natin yung bata at hindi natin hayaan na manatili sa mga lansangan. Okay, para yan sa Metro Manila, paano yung outside of Metro Manila sa mga probinsya? Marami na rin ho kasi mga nag-o-organize. Pati ho ba yung mga yung mga tawag dito, yung mga choir o yung mga grupo ng mga adults na na magkakaroling, do they need to secure clearance from DSWD sa mga local offices po ninyo? Okay, para naman po sa mga nagnanais na magsagawa ng mga caroling activities for legitimate social welfare events, meron po tayong guidelines in the processing of national solicitation permits. So, magpunta po kayo, magtungo po kayo sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD para po ma-facilitate yung pong solicitation permit. Dahil nga po, ang DSWD ang nangunguna sa pag-issue ng solicitation permit para po sa mga individual o mga organisasyon na nagnanais na mag-solicit o mag-receive ng mga contributions for charitable or public welfare purposes. Isa na nga po dito kung yung pong caroling or Christmas caroling activities para po sa maybe isang group na gusto nila maging benefactor. Okay. So, dapat mayroong benefactor. Ay, may beneficiary pala, dapat may beneficiary. Yes, dapat ma-determine talaga natin that there is a social or a public welfare purpose para po dun sa isinasagawa nila na activity. Bakit po sila nag-solicit or nagre-receive ng contributions or nagkakaroon? Paano kung fundraising lang para sa kanilang grupo? Okay lang din yun? Wala. Well, if it's, kasi may mga fundraising activities na sinasagawa sila, but eventually, gagamitin po nila yung pondo para doon sa isang welfare activity. So, that's something that we really have to ascertain so that we could facilitate or process yung kanilang solicitation permit. Kailangan pa ba ng clearance galing sa barangay? Ano yung mga dapat nilang dalhin dokumento para doon sa... ginagawa ho ito, para doon sa iba, baka sabihin, KJ naman kayo, dati naman namamaskulan tayo, nangangaroling. Hindi ho, pagka malakihan ho kasi yung caroling na ginagawa, kailangan ho talaga may guidelines para ho may mga Pangalawa, masiguro ho natin na legit, baka mamaya kakatok ng bahay nyo, yung pala mga miyembro ng Akit Bahay Gang yan. Di ba? Mahirap naman yun. Oo. So, ano yung mga requirement? That's correct po. Ano yung mga requirement, ma'am, na dapat nilang dalhin before going to the SWD to secure clearance? Well, for juridical entities, mga people's organizations, and mga associations, kinakailangan po meron kayong certified true copy ng inyong Securities and Exchange Commission registration. Na tamang nabanggit mo, Kong, kinakailangan ma-ascertain natin na legitimate entity ito pong nagtutungo doon sa inyo pong lugar. Aside from the SEC registration, meron rin po tayong yung current members ng mga governing board of the organization para lang makita natin kung talaga bang may mga may mga official po talaga itong association or grupo po ninyo. And then there's an approved resolution to conduct fundraising campaign. Meron din po tayong certified list of authorized agents na magsasagawa ng solicitation. Kumbaga, pinapakita natin na ito po yung grupo, ito po yung choir namin na magsasagawa ng caroling activities. And then there's a written commitment na i-assume po yung full responsibility for the total funds na na-generate. Yan po yung dadalhin nila. There's an application form that will be accomplished in the office. Okay. Pero yung mga bata lang, yung maliliit na grupo na nagkakaroling sa mga barangay, okay lang ho yun. Wala tayong, except lang siguro sa mga highly urbanized area na medyo delikado yung mga daan. Well, for Christmas caroling sa mga barangay, syempre, ang kinakailangan lang naman dyan, kung mabantayan rin ng mga magulang. Dapat merong pong guidance na ipino-provide yung din pong mga barangay officials. Nang sa gayon, ito pong mga bata hindi naman po din manatili sa lansangan even beyond the hours na kinakailangan ay magsagawa sila na itong mga caroling activities. Of course, we don't want naman to kill yung pong Christmas spirit amongst these children. Basta ang mahalaga na babantayan po sila. Ayan. Ma'am, gaano pa karami ang mga nasa mga evacuation area as we speak dito po sa mga nagdaang kalamidad? Okay, yung pong mga displaced pa dahil sa nagdaang bagyong Mika, Ophel at Pepito, batay po sa aming pinakahuling monitoring, nasa mahigit 88,000 families pa ang nasa evacuation centers, or that's an equivalent of more than 350
individuals. Dami pa, ano ha? Pero may chance naman silang makauwi. Tama po, Kong. Sa mga ibang areas po kasi lalo-lalo nandito sa Bicol, gayud din sa Region 2, meron pa pong mga pagbaha na na-experience o ating pong mga kababayan kung kaya nga po sila ay nananatili pa sa mga evacuation centers. But soon as, based naman doon sa coordination natin with the local government units, once the floodwaters subside, maaari na po silang mag-decamp. Okay. Tapos ma'am, binabanggit nyo na yung pong mga aso ginagamit na natin sa ano tawag dito? Stress debriefing doon ho sa mga ano natin, sa mga nasa mga evacuation area. Anong klaseng aso po ito, ma'am? Well, tama po kayo. Yes, Kong, we have an ongoing partnership with the Philippine Animal Welfare Society o yung POS for the conduct of animal-assisted therapy. So ito pong mga aso na to, ito rin po yung mga tawag natin dito, mga doctor dogs, yung mga emotional support dogs. Ito po yung mga ina-adapt na rin ng POS. Meron din, wala namang po specific na breed. Na breed ng aso. So, lahat po ng mga ina-adapt ng POS at kanilang po mga partners ay siyang dinadala natin dito sa mga residential care centers or centers and residential care facilities ng DSWD na yun nga po tumutulong sa mga victim survivors natin ng abuse, ng exploitation, ng neglect para mag-provide ng emotional therapy para po sa ating mga residents. Oo. Meron na ba talaga kayong specific program para doon sa training? Alam mo ninyo, nakakatuwa na after na lumabas yung balita, ang daming nagparating ng mensahe sa amin na, may alaga din kaming aso, baka pwede din naming matrain sila, para, kung halimbawa, may kapitbahay silang under distress, o kaya may trauma na dinaanan, makatulong din daw po yun. Is there a specific program for that? Yes, actually, it's a partnership. It's actually something that we pilot tested sa ating Social Technology Bureau na yun nga, meron tayong parang meet and greet sessions for our residents and the pets provided by the POS. Dito sa we piloted it in Marilac, one of our residential care centers, para magkaroon ng parang warming up activity with our residents and these doctor dogs. So ito po, it's something that we have piloted and we hope na ma-scale up natin, especially when we see na talaga nakakatulong ito pong mga doctor dogs sa rehabilitation ng ating mga clients who have been abandoned and neglected. Oo. Sana ma-institutionalize ito, Ma'am Irene, ASEC. Alam mo na, ang bagay ito, tsaka ang ganda ng work ng reception sa ating mga kababayan na lalong-lalo na yung may mga alagang aso nila na sabi nila, ginagastosan namin ito ng paglalaki para naman maging makalubuluhan din sila sa lipunan. So, di ba, napakagandang reaction from the community. Yes, actually nga nung nagsagawa rin kami ng post-activity sessions, maganda yung feedback na nakuha natin mula sa mga young girls na residents natin sa ating mga residential care centers. So, it's actually a good initiative para nga sa isang animal-assisted therapy and we hope, tama po kayo kung na ma-scale up natin ito because aside from the residential care centers that we have dito po sa National Capital Region, there's a lot more sa iba't ibang regions natin which are catering to victim survivors of abuse, exploitation, and neglect. And we hope na we could expand this program so we could provide emotional support through yung mga pets natin o yung mga doctor dogs. Si Irene Dumlao, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat po kung magandang umaga. Ingat po kayo. Si ASEC Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:51 oras na para tayo mag-ultimayo pero sabi ho ng madalubhasa, 2 kapsula, 1 oras bago matulog. Yan din ho isa sa mga nire-recommenda para medyo mapakinabangan ho talaga natin ang mga benepisyo ng ultimayo. Ang ultimayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Inaral po ito ng madalubhasa sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultimayo ay nagtataglay ng
50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito. Mabisa po ito na mag-activate ng commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po namang PDC na yan, pagka na-activate sa loob ng ating katawan, itinataboy po ang mga toxin sa ating katawan. Kaya sa panahon na matindi ang problema natin sa stress, hamon ng pagod at puyat, kinakailangan natin ng kaagapay. Yan po ang Ultabio. Available sa Lazada at Shopee, siguraduhin lamang na galing po sa Theoxis Health Ventures. Ito'y mabibili din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 52 makalipas ang alas 5. 5 minuto na lamang bago po mag-isel sa umaga. Para ho sa mga taga-Binangonan, Rizal at mga kalapit probinsya, St. Monique Balay, the most prestigious project po ang pwede ho ninyong puntahan na. Makita ho ninyo yung kanilang latest model ng townhouse, yung Bianca, isang 2-story building po yan with balcony. May 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, payable in 30 years. Tawag na ho kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Ibang pagkagising nyo ang sasalubong sa iyo pagpunta mo ng balkon, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Lalaking sospek sa pagpatay sa Caloocan, arestado naman sa Pampanga. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Bayan po taga-Kuwing Angel, walang kahirap-hirap na matuto ng Caloocan Police sa suspect sa pagpatay. Parang matuto nito sa Pampanga. Ayon kay Police Colonel Paul Doles, sa pamamagitan niya ng kanyang FB account ay natutunan ito sa kanyang pinagtataguan. Nakatulong din ang mabilis ang pag-aresto kay alias Jeboy, ang kanyang allocator ng kanyang cellphone. Sinabi ng official na nasangkot ang suspect sa pagpatay sa Caloocan ito lamang Lunes ng gabi sa Tagat-Tagatan, Caloocan. Mabilis na tumakas ang suspect, buti na lamang ay mabilis anyang nakapag-establish ang naparaan ng Caloocan Police na dahilan ng kanyang pagkaka-aresto. RH23, Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Presyo ng baboy at manok sa Cartimar. Dito po sa Pasay, naku, sumipa na. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Kuyang Angel, good morning. Sabay na nagtaas ang presyo ng karne ng baboy at ng manok dito sa Cartimar Market sa Pasay City. Mabibili ngayon sa 340 pesos ang kada kilo ng laman ng baboy mula sa 320 pesos habang nakapako naman sa 390 ang kada kilo ng liempo, 420 ang ribs at parehong 320 ang kada kilo ngayon ng pata at ng pork chop. Ang manok naman, bagamat mahina pa raw ang demand, mahal na ng hanggang 15 pesos ang kada kilo. Sa nakalipas na ilang linggo lamang, 180 ang kada kilo ng whole chicken mula sa 160 ang kada kilo, habang 230 ang kada kilo ng hita, petso at pakpak mula sa 220 pesos ang kada kilo. Ang karne naman ng baka, tinataya ng mga vendor, natataas daw ng 10 piso ang kada kilo dahil sa nalalapit na holiday season. 500 ang kada kilo ngayon ang laman ng baka sa Cartimar, 390 ang ribs kada kilo, 330 pesos ang pangbulalo habang 320 pesos naman ang kada kilo ng laman loob. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co kay House Speaker Martin Romualdez at sa kanyang mga kasamahan sa pamumuno ito sa mahalagang relief efforts sa mga Bicolanong nasalanta ng sunod-sunod na kalamidad, kasama na yung pagtama ng Super Typhoon Pepito. Ayon kay Co, ang mabilis na at maagap na aksyon ni Speaker Romualdez ay patunay ng kanyang malasakit at dedikasyon sa mga kababayang nangangailangan. Ang relief efforts sa niya ay malaking tulong para sa mga kababayan niya sa Bicol na nasalanta, lalong-lalo na yung mga taga Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes na matinding naapektuhan. Ang inisyatibang Tabang Bicol Tindog Oragon ay naghatid ng 24 na truck ng relief goods at 750 million pesos na halaga ng financial aid para sa mga pamayanan ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay at Catanduanes. 2x2 at ACS Balita susunod na. Pagtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ayan po ang ating paalala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang Colombian writer. Ang sabi po ni Franz Capa,
One idiot is one idiot, 2 idiots are 2 idiots, 10,000 idiots are a political party. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 6 na umaga.